ngayon, tatalakayin natin ang aming report noong nakaraang week. Ang aming nakuha ay ang unang pananaw o perspektibo. Ang unang pananaw o perspektibo ay ang paniniwala na ang globalisasyon ay taal o nakaugat sa bawat isa at nagdudulot ng pagkakaisa at pagunlad sa iba't ibang panig ng mundo. Makikita din natin na ang globalisasyon ay persang magdudulot ng pagunlad, pagkakaisa at maayos na ugnayan sa iba't ibang bansa o sa mundo. Mga kahalagahan ng unang pananaw. Pinapakita na ang likas na tao ay makipag-ugnayan sa iba. Ang globalisasyon ay hindi bago, kundi bahagi ng kasaysayan. At napapatunayan din natin na ang pagkakaisa, kalakalan at ugnayan ay likas na pagunlad sa ating kasaysayan. Ito ang mas mabilis na proseso na mas malalim at mapabilis ang ugnayan ng mga tao at bansa sa pamamagitan ng teknolohiya at komunikasyon at transportasyon. Ang unang pananaw ng globalisasyon ay ang pagiging tulay nito para mas mapabilis at mapalalim ang konekta ng mga bansa at tao sa iba't ibang larangan. Sa madaling salita, matagal nang umiiral ang globalisasyon bago pa ang makabagong panahon at nagsimula ito sa kalakalan, pananakop at pagpapalaganap ng reliyon at ideya. Mga sinaunang halimbawa. Ito ay ang mga sinaunang kalakalan o Silk Road na nag-uugnayan sa China, India at gitna ng Asya at Europa. Sa rutang ito, pinapalitan ang seda, pampalasa, ginto, pilak at pati na ang kalaman, rehiyon at kultura. Nagsimula ito bilang mga landas ng kalakalan at pinagdurugtong-dugtong ng iba't ibang tribo at kaharian. Opisyal na nagsimula noong panahon ng Han Dynasty sa China, 206 BCE and 220 CE. Ang Han Dynasty ng China ang kinikilalang nagpasimula ng opisyal na Silk Road. So ngayon dadako na tayo sa pananakop at imperial ng Pilipinas. Noong 1521, dumating si Ferdinand Magellan sa Pilipinas at nagtangkang makipag-alyasa, ngunit namatay siya sa laban ng Samaktan. Ang Kristyanisasyon ay ang paglalaganap ng Katolismo at sa pamamagitan ng pagtatayo ng simbahan at pagbibinyag sa mga katutubo. Ang pagpapalawak ng imperyo ng Espanya ay ito yung pagtatatag ng Cebu bilang unang permanenteng kolonya noong 1565. Ang paghahanap naman ng yaman at kalakalan ay pagsasamantala sa likas na yaman ng bansa gaya ng ginto at rekado at pagpataw ng buwis sa mga katutubo. Dito na tayo sa mga kasalukuyang halimbawa. Una, teknolohiya at komunikasyon. To the word komunikasyon, ito yung mga online apps na ginagamit natin na like TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, at iba pang mga online apps na daluyan ng impormasyon at komunikasyon sa iba't ibang panig ng mundo.
Pangdalawa, pagtataguyod ng kultura at pagkakaisa. Like, ito yung promote natin yung ating kulturang Pilipino sa loob at labas ng ating bansa. At dito lang nagtatapos ang aking natutunan sa aming ni-report last week. So, maraming salamat